Formally Pogo to Cebu ang Duterte administration. Ito ang pamagat ng lahathalang opinyon ng ARIA ni Katotong Erwin Corpus sa social media. Ayon kay Erwin, kung wawariin natin ang mga revelasyong natitipon sa walang humpay na isinasagawang pagdinig ng Kongreso ng Congress Quad Committee o CQC, ay nakakapangilabot na ang nagdaang Duterte administration ay napapalautan ng talamak na korupsyon mula sa kontrobersya ng family, Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at maging sa monopolyo ng illegal drug trade sa ating bansa. Nabuyangyang ang family scandal noong 2021 nang igawad ni ex-President Rodrigo Duterte ang multi-bilyong pisong kontrata sa Family Pharmaceutical Corporation na ang kapital ay nasa halos 700,000 pesos lamang para mag-supply ng medical kits sa ating gobyerno upang tugunan ang COVID-19 pandemic na tinadtad ng pangungwestiyon sa kung paano natugunan ang bilyong pisong gagastusin gayong wala pang 1 milyong piso ang kanilang puhunan na ang kanilang medical supplies ay substandard quality at napakamahal o overpriced pa ang benta nila sa government. Ang sisti pa, ang dating economic advisor ni Duterte na si Michael Yang ay sangkot din at nadiskubring ito ang financer at guarantor ng Farmally. Bukod pa sa involvement nito sa illegal drug shipment, kalaun ay involved din ito sa pamamayagpag ng POGO na ang kanyang kapatid na si Hong Jiangyang ay konektado sa Baofu Land Development Incorporated na si Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang incorporator at shareholder, kung saan lumalabas sa mga pagsisiyasat na napakaraming transaksyon ng Baofu noong si Hong Jiangyang. Sa naging raid sa POGO Bamban ay nadiskubre mula sa mga dokumentong nahalughog ang mga illegal na aktibidades tulad ng money laundering, human at drug trafficking, immigration bribery at investment scams. Kaya lalong pinaginilaan na ang mga involved sa family scandal ay sila rin ang nagmamaniobra ng POGO, lalo na sa mga krimen na patutsada ng isang lawmaker ay one big happy family. Kaya naman ang extrajudicial killing o AJ case at illegal drug trade noong Duterte administration ay lumalabas sa investigasyon na ang nalilitan niya ni ex-President Duterte na ay hate drugs ay sila lamang palang cover up para mapagtakpan ang ginawang magmomonopolyo sa illegal drug trade ng tropang Duterte sa ating bansa na nagamit pa ang puwersa ng Philippine National Police para malikida ang mga kakompetensyang drug syndicate sa asiste ng quota system rewards. Kaya naman mga ka-ARIA, ang sabi ni Katotong Erwin, ang papel ngayon ng CQC ay napakahalaga para makalkal at mailantad sa buong sampayanan ang iba't ibang anomalya at iskandalo sa ilalim ng Duterte administration na hindi rin may kakaila na si Senator Ronald Bato de la Rosa ang naging tagasunod sa kung anong utos noon ni ex-President Duterte at si Senator Bongo naman ang tagapagpabango sa imahe ng nakaraang administrasyon. Naku, marami pang lulutang sa CQC na magsisiwalat sa krimen ng tropang Duterte at matitibay ang lahat ng mga ebidensya ay nararapat lamang na ang mga nag-abuso sa kapangyarihan ay kailangang mapusasan at hirap sa silid katarungan. Ika nga, papanagutin ang mga nag-abuso sa kapangyarihan. Yan ang kabuwang opinyong nalathala ng aking katotong Erwin Corpus, ARIA.